Sa mata ng karamihan, si Arix Montañez ay isang ordinaryong binatilyo lamang mula sa lungsod ng San Marvino. Siya ay kilala sa kanilang eskinita bilang anak ni Mang Pido at Aling Nida. Si Mang Pido ay janitor sa lumang gusali ng munisipyo, habang si Aling Nida naman ay tumutulong sa karinderya sa kanto. Sa bawat umaga, maririnig ang tunog ng kanilang sirang orasan sa dingding ng maliit na bahay. Kasabay ng tugtog ng mga jeep, sa labas ay ang pagmamadali ni Arix sa paaralan, dala ang lumang bag na sira-siran at kinumpuni pa ng ina. "Mag-ingat ka, anak," pahabol ni Aling Nida sa pintuan habang inaayos ang kanyang balabal. Si Mang Pido naman ay kumakaway na lang mula sa kanyang tricycle habang papunta na sa munisipyo. Sa unang tingin, normal lang ang umagang iyon. Ngunit sa loob ni Arix, araw-araw ay isang pagsubok. Sa paaralan, si Arix ay hindi palaging nasa gitna ng mga usapan. Kung may napapansin man, ito'y dahil sa kanyang luma at butas-butas na sapatos o ang baon niyang kanin na may asin lang. "Uy pare, ayos ah. Asin rice na naman." Biro ng isa sa mga kaklase niyang si Jonas habang tinitignan ang baon niya. Tumawa ang iba. Ngunit si Arix ay hindi na lang umimik. Ang mga ganitong eksena ay pangkaraniwan na sa kanya. Hindi niya sinasagot ang mga nang-aasar. Sa halip, iniisip na lang niya kung paano pa siya makakaraos. Hindi rin siya magaling sa klase. Hindi dahil sa tamad siya o bobo, kundi dahil laging hirap si Arix sa resources. Wala siyang maayos na notebook o kahit baon na makapagpapalakas ng kanyang konsentrasyon. Sa tuwing may group project, madalas na siya ay nasa gilid lang, hindi pansin ng iba. Pero kahit ganoon, tahimik siyang nag-iensayo ng kanyang talento sa disenyo ng makina. Tuwing uwian, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwela, lagi niyang inoobserbahan ang mga jeep at tricycle na dumadaan. Pinag-aaralan niya kung paano gumagalaw ang makina. Iniisip kung paano ito mapapadali ang trabaho ng mga tao. Sa kanyang maliit na notebook na binili niya mula sa ukay-ukay, nililista niya ang kanyang mga ideya. Sa kabila ng lahat, may iisang tao na naniniwala sa kanya, si Renzo. Si Renzo ay isa ring outcast sa klase. May kahiligan siya sa pagguhit at madalas ay gumagawa ng doodle sa likod ng kanyang notebook. "Arix, tingnan mo to," sabi ni Renzo isang araw habang ipinakita ang kanyang guhit ng futuristic na kotse. "Balang araw pare, magagawa rin natin to. Alam ko malayo mararating ng mga ideya mo." Napangiti si Arix. Sana Renzo, sana totoo yan. Kahit hirap sila sa buhay, palaging nandyan si Renzo para magbigay ng suporta. Sa tuwing pinagtatawanan si Arix, si Renzo lang ang nakikinig sa kanya, nagbibigay lakas ng loob at nagtutulak na ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Pagsapit ng graduation, wala gaanong pagbabago. Hindi siya tumanggap ng medalya. Wala ring guro ang nagsabi ng congratulations sa kanya. Ang tanging bagay na meron siya noong araw na iyon ay ang lumang unipormeng maayos ang pagkakaplansa ni Aling Nida. "Hindi ko naman kailangan ng medalya," sabi ni Arix sa sarili. "Ang mahalaga, tapos na ako." Pero alam niya sa kanyang puso na iyon pa lang ang simula ng mas mahirap na laban. Pagkatapos ng graduation, hindi na siya tumuloy sa kolehiyo. Imbes, agad siyang pumasok sa trabaho bilang gasoline boy. Sa unay, nahihiya siyang magpakita sa mga dating kaklase tuwing nagpapagas sila sa istasyon. Madalas na siyang tuksuhin. "Oh, parking boy, ang galing mo na ha. Graduation ka lang pala makakarating." Hirit ng isang dating kaklase. Napangiti lang si Arix ng hilaw at ipinagpatuloy ang pag-aabot ng hose ng gasolina. Habang nagtratrabaho, hindi niya iniwan ang kanyang pangarap. Tuwing break time, sa likod ng istasyon, nagdodrawing pa rin siya ng mga makina, ng mga parking system na alam niyang makakatulong sa ibang tao. Nang tanungin siya ni Renzo kung bakit pa siya nagpapatuloy, sagot ni Arix,
Kasi balang araw pare, balang araw, gagawa ako ng sistema na kahit sila, mapapabilib. Sa gabing iyon, habang inuugoy ng hangin ang manipis na kortina ng kanilang maliit na bintana, binuksan niya ang kanyang notebook. Sa kabila ng lahat ng hirap, doon siya humugot ng lakas. Lumaki siyang binabaliwala, minamaliit at tinutuya. Pero alam niya sa puso niya, hindi doon natatapos ang kanyang kwento. Doon pa lang ito nagsisimula. Pagkatapos ng ilang buwan bilang gasoline boy, natanggap si Arix bilang tagalinis ng banyo sa lumang paradahan ng San Marvino Center Mall. Lumat kupas na ang paradahan, puno ng kalawang ang mga bakal na barandilya at ang mga ilaw ay pumipitik-pitik sa gabi. Bagamat marumit masangsang, tinanggap niya ito ng buong puso. Isang trabaho pa rin ito at bawat piso na kinikita niya ay isang hakbang papalapit sa kanyang mga pangarap. Sa bawat araw na lumipas, pinapanood ni Arix ang mga mamahaling kotse ng mga mayayaman na pumapasok at lumalabas sa paradahan. Nandyan ang mga sports car na nagmamadaling pumarada sa tapat ng pintuan at ang mga lumang luxury sedans na may driver pa. Habang naglalampaso ng tile sa banyo, iniisip niya kung paano kaya ang pakiramdam ng mga taong may ganoong sasakyan. Ngunit higit pa riyan, iniisip niya kung paano niya mapapadali ang buhay ng mga tao. Paano niya magagamit ang teknolohiya para mas mapaganda ang sistema ng paradahan. Isang araw, habang nagtatapon ng basura sa likod ng paradahan, nilapitan siya ng isa sa mga security guard. "Arix, nakita kitang tumitingin sa mga kotse kanina. Marunong ka bang magmaneho?" Tanong ni Kuya Benny, ang senior na guard ng paradahan. "Ah, hindi pa po," sagot ni Arix habang nagkakamot ng batok. "Pero gusto ko pong matutunan." Ngumiti si Kuya Benny at kumindat. "Kunin mo lang ang susi ng mga lumang sasakyan dyan sa dulo kapag break mo. Tuturuan kita. Malay mo, maging valet ka balang araw." At iyon nga ang nangyari. Tuwing break time, pinapayagan siyang mag-practice magmaneho ng mga lumang kotse na matagal nang hindi ginagamit. Minsan ay ginugulat niya ang sarili. Natututo siyang timplahin ang clutch, kontrolin ang manibela, at unawain ang makina. Hindi lang siya basta natututo. Unti-unti siyang nagkakaroon ng kumpiyansa. At sa tuwing makakababa siya ng kotse, lumalabas na naman ang kanyang notebook. Gumuguhit siya ng mga parking layouts, mga automated ramps, at mga intelligent sensor systems. Ang kanyang notebook, bagamat marumi at may mga mantsa ng grasa, ay punong-puno ng mga ideya, mga pangarap na naghihintay maipakita sa mundo. "Arix, ano na namang ginagawa mo?" Tanong ni Kuya Benny minsang nakita siyang nagdo-drawing sa gilid. "Tila ba may iniimbento ka dyan ah?" "Opo, kuya," sagot ni Arix. "Pinapangarap ko pong makagawa ng isang paradahan na hindi na mahihirapan ng mga tao. Parang automated lahat. Walang hassle. Madali lang. Ambisyoso ka rin pala," sabi ni Kuya Benny habang umiiling pero may ngiti sa muka. "Sige, ipagpatuloy mo yan. Malay mo, balang araw, ikaw na ang magpapaganda ng paradahang ito." Bagamat walang gadgets o pambili ng mga gamit, patuloy pa rin si Arix. Lalo na't nakilala niya si Mang Lupito, isang retiradong engineer na palaging nagpapark sa paradahan nila. Si Mang Lupito ay nasa mga huling bahagi ng kanyang buhay. May mga puti ng buhok, malumanay magsalita, ngunit may matalas na isipan. Madalas itong dumadaan tuwing umaga. Laging nakangiti habang nagmamaneho ng kanyang lumang pickup truck. "Alam mo, iho," sabi ni Mang Lupito minsang nakita siyang nagdo-drawing, "ang mga linya at kurba na yan, may potensyal. Alam mo ba kung paano i-code ang mga ganyang sistema?" "Wala pa po, Mang Lupito," sagot ni Arix, bakas ang pagkamahiyain. "Wala naman po akong pambili ng computer. Wala rin akong alam sa coding." "Kung gusto mo, tuturuan kita," sabi ng matanda habang nakangiti. "Hindi ko na magagamit ang kaalaman ko tulad ng dati. Baka panahon na ibigay ko ito sa mas batang kagaya mo."
Mula noon, tuwing dumarating si Mang Lupito, nagtuturo siya kay Arix. Sinimulan nila sa simpleng coding exercises gamit ang libreng online platforms na ginagamit ng matanda sa kanyang lumang tablet. Kahit walang sariling tablet o laptop si Arix, inisa-isa niyang intindihin ang mga konsepto ng loops, variables, at conditions. Natutunan niya kung paano mag-program ng simpleng virtual parking system, kung paano gumamit ng mga simpleng sensors, at kung paano i-integrate ang kanyang mga drawings sa mga basic simulation tools. Hindi madali ito, Arix. Sabi ni Mang Lupito, minsang nagkakamali si Arix sa kanyang code. Pero kung kaya kong matutunan ito noong wala pang internet, sigurado akong kaya mo rin ngayon. Salamat po, Mang Lupito. Sagot ni Arix. Pangarap ko po talaga ito. Gagawin ko po ang lahat. Dahil sa gabay ni Mang Lupito, unti-unting nabuo ni Arix ang kanyang unang prototype, isang basic model ng automated parking system. Kahit gawa lamang ito sa recycled materials at simulated code, ramdam niya ang tuwa sa kanyang puso. Alam niyang maliit pa lang ang hakbang na ito, pero para sa kanya, isa na itong malaking tagumpay. Ang mahalaga, nagsimula ka, sabi ni Mang Lupito isang araw. Tuloy-tuloy lang, Arix. Isang araw, makikita mong ang simpleng ideya mo ay magiging isang realidad. Sa mga araw at gabing iyon, tuloy ang buhay ni Arix. Patuloy niyang nililinis ang banyo ng paradahan tuwing umaga. Ngunit tuwing break time, sumasalampak siya sa sulok at nilalatag ang kanyang notebook. Sa tulong ni Mang Lupito, mas lumalim ang kaalaman niya sa automation at artificial intelligence. At kahit wala pa siyang sariling gadgets o opisina, alam niyang ang bawat linya ng code, bawat drawing ng parking system ay hakbang papunta sa kanyang pangarap. Sa kabila ng mga bagong natutunan ni Arix sa coding at robotics mula kay Mang Lupito, hindi pa rin maikakaila na nananatili siyang parking boy sa mata ng lahat. Tuwing umaga, sinasalubong siya ng ingay ng makina, amoy ng gasolina, at init ng araw. Gaya ng dati, nagsusuot siya ng lumang polo shirt at maong na halos manipis na sa sobrang gamit. Sa gitna ng init, pawis at tambutso, palagi niyang iniisip kung paano pa siya makakaluwag sa buhay. Hoy, Arix! Sigaw ni Kuya Benny mula sa booth. Pakibantayan yung sasakyan ni Daphne. Balik lang daw siya saglit sa mall. Si Daphne, ang dating queen bee ng kanilang batch. Noon pa man, kilala na siya bilang pinaka-popular sa klase. Maganda, matalino, at laging may grupo ng mga tagasunod. Ngayon, sikat na siya sa social media bilang influencer. Ang kanyang posts ay punong-puno ng mga mamahaling outfit, pagkain sa high-end restaurants, at travel vlogs sa iba't ibang bansa. Nang makita siyang bumaba mula sa kanyang bagong SUV, hindi maiwasan ni Arix ang makahulang tingin ng ibang staff. Oh my God, Arix! Tanong ni Daphne na may halong pagkagulat nang makita siya. Hi, Daphne! Sagot ni Arix habang inaayos ang parking stub sa kamay. Wow! I can't believe it! Ikaw pala to? Seriously, parking boy? Napailing siya at napangiti nang may bahagyang panunukso. I guess, hindi lahat ng tao meant for greatness, ha? Pinilit ni Arix na ngumiti. Ito na ang trabaho ko ngayon, Daphne. Basta may marangal na paraan, okay na ako. Tumawa si Daphne, ngunit halatang may pangmamaliit. Well, good luck na lang. Sino ba naman ako para manghusga, right? Habang papalayo siya, ramdam ni Arix ang mga tingin ng ibang tao sa kanya. Para bang bumalik lahat ng ala-alang gusto niyang kalimutan. Ang pagiging tampulan ng tukso noong high school, ang mga mapanghusgang tingin tuwing recess, ang mga nakangising muka sa likod ng classroom. Pero ngayon, hindi na siya tulad ng dati. Sa halip na magalit o malungkot, ginamit niya ang nararamdamang sakit bilang lakas. Sa tuwing nagkakaroon siya ng oras, bumabalik siya sa notebook niya. Nagsimula siyang mag-assemble ng DIY parking sensors mula sa murang components na binibili niya sa tindahan ng electronics.
Ito ang naging outlet niya, ang pagtutok sa teknolohiya at ang pagtulong sa mga driver na nagpapark sa paradahan. Ilang customer na rin ang nagtanong, "Pare, pwede bang bilhin yung mga sensor na yan? Mukhang useful eh." Dito niya naisip na gawing maliit na negosyo ang ginagawa niya. "Arix, magkano yung sensor mo? Gusto kong lagyan yung pick-up ko." Tanong ni Mang Larry, isa sa mga suki nilang driver. Sir, 200 pesos po isa. Pero kung marami po kayong bibilhin, may discount na po." Sagot ni Arix habang inaayos ang maliit na prototype sa likod ng kanyang mesa. "Aba, ayos ah. Sige, bibili ako ng 5. Mukhang mapapadali ang buhay ko nito." Sagot ni Mang Larry sabay abot ng pera. Sa mga sumunod na linggo, tuloy-tuloy ang benta ni Arix. Hindi naman ito kalakihan, pero sapat na para magkaroon siya ng dagdag na ipon. Lingid sa kaalaman ng karamihan, lahat ng kinikita niya mula sa sensors ay nilalaan niya sa iisang bagay: makabili ng laptop para sa kanyang online course. "Iho, wag mong masyadong apurahin," payo ni Mang Lupito minsang makita niyang abala si Arix sa pag-aayos ng kanyang sensors. "Ang mahalaga, steady ang progress mo." "Alam ko po, Mang Lupito," sagot ni Arix habang nagpapalit ng battery ng isang sensor. "Gusto ko lang po kasi talagang umabot sa point na may sarili na akong gamit. Kapag nagkaroon ako ng laptop, siguro po makakapag-aral na ako ng mas malalim pa." Sa wakas, sa tulong ng lahat ng ipon niya, nabili niya ang isang second-hand laptop. Bagamat may gasgas na at hindi ganoon kabilis, para kay Arix ay isa itong malaking tagumpay. Sa unang gabi na nagamit niya ito, halos hindi niya maipaliwanag ang tuwa habang isinusubok ang natutunan niyang coding exercises. Napansin pa nga ito ni Kuya Benny. "Ano ba yung ginagawa mo dyan, Arix?" tanong ni Kuya Benny habang sinisilip ang screen. "Hindi ko maintindihan ang mga letra at numbers na yan, pero parang ang daming nangyayari." Ngumiti si Arix. "Nag-aaral po ako ng programming, kuya. Balang araw, gusto ko pong makagawa ng mga system na makakatulong sa mga parking area, hindi lang dito sa atin, kundi kahit saan pa. Hay nako, kung ganyan ka mag-isip, malayo ang mararating mo." Sabi ni Kuya Benny sabay tapik sa balikat niya. "Wag mo lang kalimutan ang mga kuya mo dito pag yumaman ka na." "Hindi po mangyayari yon, kuya," biro ni Arix. "Kayo pa rin ang chief security ng lahat ng parking area na gagawin ko." Patuloy pa ring tinutokso si Arix ng ibang staff. May mga bumubulong sa likod niya. Ang taas ng pangarap ni Arix, parking boy lang naman. Pero sa halip na panghinaan ng loob, inisip na lang niya na ito ang tamang direksyon. Kung naniniwala siyang may halaga ang ginagawa niya, hindi mahalaga kung ano ang tingin ng iba. Ang importante, wika ni Arix sa sarili habang tinititigan ng laptop niya. "Nakikita ko ang sarili kong patuloy na umaangat." Sa bawat araw na dumaan, mas naging determinado siya. At sa tuwing inaalala niya si Daphne at ang mga panlalait ng iba, napapangiti na lang siya. Sa isip niya, darating din ang araw, makikita nila. Makailang beses nang naiisip ni Arix ang tungkol sa kanyang mga plano, pero laging may alinlangan. Gusto niyang gawing negosyo ang kanyang ideya. Isang automated parking system na hindi na kailangan ng manpower para magsabi kung saan libre ang espasyo. Na-imagine niya ang isang paradahan na automatikong nagga-guide sa mga sasakyan, nagtitipid ng oras at lakas, at nagpapadali sa buhay ng mga driver. Sa isip niya, ito ang magiging smart lot. Parang sobrang ambisyoso nito. Bulong niya isang gabi habang nakatitig sa screen ng kanyang second-hand na laptop. Paano ko naman ito masisimulan? Habang kinakalikot niya ang mga dokumento online, napansin niya ang isang local pitch competition na bukas para sa mga aspiring entrepreneurs. Hindi siya sigurado kung papasa siya. Wala siyang sapat na credentials, wala rin siyang formal na training. Pero naalala niya ang sinabi ni Mang Lupito, hindi ka makakaabot kung hindi ka magsisimula. At dahil doon, nagpasa siya ng entry.
Akala ko pa naman hindi ka nasasali, sabi ni Renzo nang malaman niya ang balak ni Arix. Matagal na akong naghihintay na gawin mo na yan. Hindi mo ba naisip? Ikaw lang yata ang kilala ko na may ganitong klaseng ideya. Ang problema kasi, Renzo, wala akong puhunan, sagot ni Arix. Wala rin akong mga koneksyon. Paano kung pagtawanan lang ako? Tumawa si Renzo. Kung takot ka lang mapagtawanan, hindi ka magsisimula kahit kailan. Hayaan mo sila. Ikaw ang may ideya, ikaw ang may skills. Ako na ang bahala sa visuals, branding, at mga presentation slides mo. Sa tulong ni Renzo, nabuo nila ang isang simpleng pitch deck. Pinakita nila dito ang concept ng smart lot. Paano gagana ang automated system? Ano ang benepisyo nito? At bakit ito kailangan ng mga tao? Simple lang ang kanilang graphics, pero malinaw. At sa araw ng kompetisyon, kahit kinakabahan, pumasok si Arix sa maliit na conference hall ng isang co-working space at hinarap ang panel. Good afternoon, I'm Arix Montañez. Simula niya, nanlalamig pa ang mga kamay. Today, I'm presenting SmartLot, an automated parking system that simplifies how people find parking spaces, saving time and reducing congestion. Habang nagpapatuloy siya, parang nawala ang kaba niya. Ang simpleng dialogo ay naging natural na kwento. Inilarawan niya ang kanyang pinanggalingan, paano siya natuto, at kung paano niya binuo ang ideyang ito mula sa obserbasyon at pangarap. Ang ilan sa panel ay ngumiti habang nakikinig, habang ang iba ay tila nagulat sa potensyal ng kanyang ideya. Sa wakas, tinanggap nila siya bilang isa sa mga grant recipients. Hindi kalakihan ng pera, pero sapat na para makapagsimula. Sa lumang bodega kung saan dati silang nag-iimbak ng mga gamit ng paradahan, bumuo si Arix ng kanyang unang prototype. Gumamit siya ng mga scrap materials na nakuha sa murang halaga at mga electronic components na donasyon ni Mang Lupito. Ang maliit na space na yon ay nagmistulang workshop, puno ng wires, boards at diagrams na nagkalat sa sahig. Tuwing gabi, nagdidikit siya ng mga sensor sa kahoy na panel at ini-encode ang kanyang mga program sa laptop. Parang science project lang nung high school Biro ni Renzo minsang sumilip para tingnan ang prototype. Hindi ito basta science project, sagot ni Arix, ngumiti habang ini-screw ang isang sensor. Ito ang unang hakbang. Isipin mo, Renzo, kapag tumakbo ito ng maayos, magiging totoong system na to. Sa ilang linggo ng pagsisikap, nabuo rin nila ang prototype. Hindi ito mukhang modernong makina. Sa totoo lang, medyo rustic pa ang itsura, parang gawa sa kahoy at lata. Pero gumagana ito. Ang sensors ay nakakahanap ng open slot. Ipinapakita sa isang LED screen kung saan pwedeng mag-park at inirecord ang oras ng pagpasok at labas ng sasakyan. Hindi ito perpekto, pero functional. At para kay Arix, iyon ang mahalaga. Habang sinusubukan niyang maghanap ng unang kliyente, naalala niya ang isang mini mall kung saan dati siyang nagtatrabaho bilang parking boy. Isa itong maliit at kilalang lugar sa San Marvino, puno ng mga loyal customers. Doon niya inilapit ang smart lot. Sir, tandaan niyo pa po ba ako? Tanong ni Arix sa manager ng mini mall. Ako po si Arix, dating parking boy dito. Oo naman Arix, kamusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng manager, tila nagulat. May dala po akong prototype ng automated parking system. Gusto ko po sanang i-present sa inyo. Hindi po ito malaki o mamahalin, pero makakatulong po ito sa inyo para ma-manage ang parking slots ng mas madali. Pinakita niya ang system at kung paano ito gumagana. Sinubukan nilang itest ito sa parking area ng mall sa tulong ng simpleng setup. Sa una, nag-aalangan ng manager. Pero nang makita niyang gumagana ito at nang marinig niyang hindi ganoon kalaki ang initial cost, pumayag na rin siyang subukan ito. Okay, Arix, bibigyan kita ng chance, sabi ng manager.
Wag mo lang akong bibiguin ha? Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng aktual na kliyente si Arix. Bagamat maliit lang ang kita mula sa deal na ito, hindi ito tungkol sa pera. Para sa kanya, ito'y patunay na may silbi ang SmartLot, na may mga taong handang subukan ang kanyang ideya. Sa pag-alis niya sa mini-mall ng gabing iyon, hindi niya mapigilang mapangiti. Unti-unti nang nagiging realidad ang pangarap niya. At ito ang simula ng mas malalaking tagumpay na parating pa lamang. Pagkatapos ng unang tagumpay ng SmartLot sa mini-mall, biglang sumunod-sunod ang mga hamon na kailangang harapin ni Arix. Hindi lang sapat ang kita mula sa unang kliyente. Kinailangan niyang maghanap ng mas maraming lugar para maibenta ang kanyang automated parking system. Habang papalaki ng papalaki ang demand, napansin niyang tumitindi ang stress. Ang mga bagay na dating madali niyang naitatakda, ang pag-aayos ng prototype, ang pag-coordinate ng installation, ngayon ay tila nagiging higit na komplikado. Wala na tayong budget para sa bagong sensors, sabi ni Renzo, isang hapon habang tinitingnan ang listahan ng gastos. Paano natin ito makakayanan kung dadagdagan pa natin ang mga client? Kailangang may pambili ng materials, may pambayad sa tao. Napabuntong hininga si Arix. Alam ko, pero kung hindi natin paplanuhin ito ng maayos, hindi tayo makakausad. Kailangan nating maghanap ng paraan. Baka dapat tayong maghanap ng investor. Kaya't nagsimula si Arix na maghanap ng posibleng mga partner. Nakarinig siya ng balita tungkol sa isang malaking kumpanya, ang Celso Tech Solutions, na interesado raw sa mga maliliit na tech startups. Sa isip niya, maaaring ito na ang pagkakataon upang makahanap ng mas malaking pondo para ma-improve ang SmartLot. Agad siyang nakipag-appointment sa CEO nito, si Arman Celso, upang maipakita ang prototype at ang potensyal ng sistema niya. Mr. Montañez, nakikita ko ang potensyal ng sistema mo, sabi ni Arman Celso sa unang pag-uusap nila. Ang boses nito ay malumanay ngunit matalas. Pero hindi pa sapat ang scale nito. Kung makakahanap ka ng paraan para ma-deploy ito ng mas mabilis at mas malawak, saka tayo mag-uusap uli. Puno ng pag-asa si Arix sa unang tingin. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang tila nawawala ang komunikasyon. Hindi na sumasagot ang Celso Tech sa mga follow-up niya. Pagkatapos ay nabalitaan niya sa balita na may ilulunsad daw na bagong automated parking solution ang kumpanya ni Arman. Napatigil si Arix. Ang mga ideya, ang disenyo, pati ang paraan ng operasyon, lahat ay halos kopya ng SmartLot. Renzo, ano na to? Tanong ni Arix habang hawak ang cellphone, nababasa ang balita. Parang ninakaw nila lahat ng ginawa natin. Paano nangyari yun? Tanong ni Renzo, baka sa muka ang pagkagulat. May NDA naman, di ba? Tumahimik si Arix. Hindi niya maintindihan kung paano nailabas ng Celso Tech ang halos eksaktong sistema nang wala siyang kaalam-alam. Nagsimula itong magtulak sa kanya sa napakalaking dagok na wala ang tiwala ng ilang mga partner niya. Ang mga dati niyang supplier napunta na sa Celso Tech. Ang natitira niyang kaunting resources nauubos na sa pagtangkang manatiling operational. At sa pinakamasakit na bahagi, tila dahan-dahan nang nalulunod ang SmartLot. Habang halos sumuko na siya, may isang taong lumapit upang magtanong tungkol sa kanyang kwento. Si Mia Venson, isang kilalang tech journalist na nagtatrabaho para sa isang online publication. Hindi siya agad naniwala noong una. Para sa kanya, isa lang itong maliit na startup na nalugi. Ngunit habang iniimbestigahan niya ang buong istorya, natuklasan niyang may mas malalim pang kwento sa likod ng biglaang pag-angat ng Celso Tech parking system. Mukhang may pattern dito, Mr. Montañez, sabi ni Mia nang magkaharap sila. Sa tingin mo ba, may nag-leak ng mga ideya mo sa kanila? Hindi ko po alam, Ma'am Mia, sagot ni Arix, halatang napanghinaan ng loob. Basta ang alam ko,
Lahat ng ginawa namin, mga prototype, mga plano, nanggaling sa akin at kay Renzo. Hindi namin naisip na kaya nilang kunin ang lahat ng basta-basta. Hindi maikakaila ni Mia ang sincerity ng mga mata ni Arix. Isinulat niya ang lahat ng nakalap niyang impormasyon. Mula sa mga orihinal na disenyo ni Arix, mga email exchanges, hanggang sa biglaang paglabas ng produkto ng Celsotech. Sa kanyang artikulo, binatikos niya ang malaking kumpanya sa kawalang transparency nito at ang tila pattern ng pagkuha ng mga ideya mula sa maliliit na developer. Nag-viral ang kwento, umani ng suporta si Arix mula sa tech community at biglang nagkaroon ng spotlight ang SmartLot. Hindi ko po inasahan to, Ma'am Mia, sabi ni Arix sa isang panayam. Naging totoo lang po ako sa ginagawa ko. Salamat po sa pagtulong ninyo. Sa tulong ni Mia, unti-unting bumangon ang tiwala ng mga tao kay Arix. Bagamat nasaktan siya at halos bumagsak ang SmartLot, ang nangyari naging daan para makilala siya bilang isang matatag na innovator na hindi sumusuko sa kabila ng corporate sabotage. Napilitan ng Celsotech na humarap sa mga legal na katanungan. At ang mga tao'y nagsimulang makita ang Arix Montañez bilang isang simbolo ng hustisya at dedikasyon sa mundo ng teknolohiya. Matapos ilathala ni Mia Venson ang expose, naging usap-usapan sa social media ang istorya ni Arix Montañez. Ang mga dating tahimik na sulok ng internet, ngayon ay punong-puno ng mga post tungkol sa parking boy na niloko ng tech giant. Sa Facebook, Twitter at LinkedIn, naglipa na ang mga hashtag na Shashar Justice for Arix at SmartLot Story. Ang mga komento ay puro suporta mula sa maliliit na developers na nakaranas din ng corporate sabotage hanggang sa mga ordinaryong netizen na hinangaan ang determinasyon ng isang dating parking boy. Grabe, ganito pala kahirap maging startup founder? Sabi ng isang commenter. Tapos may mga malalaking kumpanya pang kukuha ng idea mo? Nakakabilib yung ginawa niya, sabi naman ng isa pang user. Kahit anong pagsubok, hindi siya sumuko. Sana maraming kabataan ang maging katulad ni Arix. Sa kabila ng positibong reaksyon ng tao, hindi pa rin makapaniwala si Arix sa nangyayari. Habang binabasa niya ang mga komentaryo sa kanyang second-hand laptop, naramdaman niya ang unang sinag ng pag-asa na matagal na niyang hinintay. Sa mga araw na iyon, napansin niyang dumarami ang emails na natatanggap niya, hindi lang mula sa mga taga-suporta, kundi pati na rin mula sa mga investors at tech incubators. Isang gabi, may natanggap siyang email mula sa Singapore-based startup accelerator na nagngangalang TechLeap Ventures. Ipinakilala ng sender na si Mr. Lim ang kanilang programa na nagbibigay ng pondo, mentorship at networking opportunities sa promising tech entrepreneurs. Dear Mr. Montañez, nakasaad sa email, we have read about your journey and your innovative parking solution. We believe in your potential and would like to invite you to join our accelerator program in Singapore. Kindly let us know if you're interested. Hindi makapaniwala si Arix. Renzo, tingnan mo to, sabi niya habang ipinapakita ang email. Iniimbitahan nila akong pumunta ng Singapore. Accelerator program daw. Seryoso? Tanong ni Renzo, bakas ang tuwa sa boses. Pare, yan na yon. Huwag mong palalampasin to. Nag-alinlangan si Arix noong una. Paano siya pupunta sa ibang bansa? Paano ang gastusin? Pero naisip niyang ito na ang pagkakataong maibalik ang tiwala ng mundo sa SmartLot. Matapos ang ilang linggo ng pag-aayos ng papeles at pag-prepare ng mga presentation, tumulak siya papuntang Singapore. Ang unang buwan niya sa TechLeap Ventures ay puno ng bagong karanasan. Napalibutan siya ng mga entrepreneurs mula sa iba't ibang bansa, mga founder ng mga promising startup mula sa India, Indonesia at Vietnam. Isa si Arix sa mga pinakabata at may pinakamaliit na team. Pero kahit nag-iisa siya, hindi siya nagpatalo. Sa guidance ng mga mentor, natutunan niyang i-refine ang kanyang pitch.
magplano ng scaling strategies, at maghanap ng tamang partners. Sa loob ng 1 taon, napansin ni Arix ang mabilis na progreso ng kanyang proyekto. Sa tulong ng accelerator, nakahanap siya ng mga partners mula Canada at Japan. Isang Japanese robotics firm ang nagbigay sa kanya ng access sa advanced sensors, habang ang isang Canadian AI company naman ang tumulong sa integration ng AI-based driver assistance features sa bagong bersyon ng SmartLot. Mr. Montañez, I must say, sabi ni Mr. Nakamura, ang kinatawan ng Japanese partner, your dedication and creativity are remarkable. We look forward to working closely with you. Thank you, Mr. Nakamura, sagot ni Arix. Halos hindi pa rin makapaniwala. I never imagined this project would reach this level. Mula sa simpleng prototype, na-develop niya ang SmartLot 2.0. Isang high-tech na system na hindi lang basta nagsasabi kung saan libre ang parking slot, kundi tumutulong na rin sa driver sa pamamagitan ng AI-powered navigation. Kaya nitong magbigay ng real-time feedback, mag-predict ng traffic sa loob ng parking area, at mag-recommend ng pinakamainam na spot basis sa uri ng sasakyan at layunin ng driver. Sa paglipas ng panahon, hindi lang SmartLot ang nakilala. Dahil sa kanyang natatanging leadership at vision, nakumbinsi si Arix ng kanyang mga partners na gawing formal entity ang kanyang negosyo. Sa suporta ng accelerator at ng kanyang international partners, itinatag niya ang Montañez Mobility Solutions, MMS. Ang MMS ay hindi na lang tungkol sa parking. Sa ilalim ng kumpanya, sinimulan nilang pag-aralan ng iba pang transportation-related solutions. Nagkaroon ng interes ang mga kumpanya sa Southeast Asia at unti-unting napansin ng iba't ibang tech publications ang MMS bilang isang rising star sa mobility tech industry. Ang dating parking boy na ngayon ay CEO ng Montañez Mobility Solutions, pahayag ng isang news anchor sa TV. Arix Montañez, dating nyuraka ng isang malaking kumpanya, ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakabatang innovator sa Asia. Sa conference ng mga tech startups sa Singapore, tumayo si Arix sa entablado bilang keynote speaker. Naramdaman niya ang mga mata ng libu-libong attendees habang sinasabi niya ang kanyang kwento. Kung paano siya nagsimula sa isang maliit na notebook, paano siya niloko ng isang tech giant, at paano siya bumangon muli. Sa wakas, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng determinasyon at tagumpay, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong rehiyon. Sa kabila ng mabilis na paglaki ng Montañez Mobility Solutions, MMS, nanatili pa rin si Arix na simpleng tao sa kabila ng kasikatan. Matapos ang mga tagumpay niya sa Singapore, bumalik siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang gawing accessible at praktikal ang teknolohiya sa mas maraming tao. Sa pagbabalik niya, ang una niyang proyekto ay ang pagbubukas ng opisyal na headquarters ng MMS sa Maynila. Isang lumang gusali sa Makati ang kanyang pinili, dating warehouse ng mga electronics na matagal nang nabakante. Ang building ay in-renovate upang maging isang modernong workspace, ngunit may kasimplehan. Hindi ito kasing garbo ng mga opisina ng mga tech giant. Sa halip, ito'y welcoming, functional, at may inspirasyong Filipino sa disenyo. Gusto ko ng lugar na magpapaalala sa atin kung saan tayo nanggaling. Paliwanag ni Arix sa kanyang bagong team. Hindi kailangang sobrang sosyal. Basta makakagawa tayo ng innovation dito, okay na to. Ang team niya ay isang espesyal na grupo ng mga tao. Karamihan sa kanila ay dating mga kabataang hindi nabigyan ng pagkakataong makapag-aral o makahanap ng disenteng trabaho. Ang ilan sa kanila ay mga dating out-of-school youth na tinuruan ni Arix mismo ng tech skills, basic coding, hardware assembly, at project management. Pinili niya sila hindi lang dahil sa kanilang kakayahan, kundi dahil sa kanilang determinasyon at gutom na matuto. Arix, ang hirap nito, reklamo ni Marco, isang miyembro ng team
habang sinusubukang mag-debug ng isang code. Parang walang sense tong ginagawa ko. Ganyan din ako nung nagsisimula, sagot ni Arix habang tinutulungan siyang tingnan ang screen. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Saka mo mararamdaman na sulit lahat ng effort. Sa bawat araw, dumarami ang proyekto ng MMS. Natuto ang team hindi lang ng mga technical na kaalaman, kundi pati na rin ng teamwork at entrepreneurship. Tuwing may bagong product launch, si Marco at ang iba pang miyembro ng team ang nangunguna sa pagpresenta. Para kay Arix, hindi lang ito tungkol sa tagumpay ng MMS, kundi tungkol din sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na dating niyuyurakan ng kahirapan. Habang tumatakbo ang mga operasyon sa Maynila, nagsimulang tanggapin ni Arix ang mga imbitasyon mula sa iba't ibang tech summits at universidad. Isang araw, tinanong siya ng isang batang estudyante sa isang panel discussion. Sir Arix, paano po kayo nakapagpatuloy kahit sobrang daming setbacks? Ngumiti si Arix bago sumagot. Alam mo, hindi lang naman ito tungkol sa tagumpay. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na magiging ganito kalayo ang mararating ko. Iniisip ko lang noon na gusto kong gumawa ng sistema na makakatulong. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, basta may silbi yung ginagawa mo para sa iba, kahit gaano kahirap, worth it yon. Dahil sa kanyang mga lecture at talks, mas marami pang kabataan ang nahikayat na pumasok sa tech field. Nagkaroon ng mga scholarship programs ang MMS para sa mga walang kakayahang mag-aral ng IT at engineering. Hindi nagtagal, napansin na rin ng mga mas malalaking institusyon ang ginagawa ni Arix. Isang araw, may natanggap siyang sulat mula sa universidad na dating tumangging-tumanggap sa kanya dahil wala siyang sapat na credentials noon. Ngayon, ang parehong universidad ay nag-aalok sa kanya ng honorary degree. Mr. Montañez, sabi ng dean nang magkausap sila sa opisina ng universidad. Your work has inspired so many people. We believe it's only fitting that we recognize your contributions to technology and education. Tahimik nang umiti si Arix. Para sa kanya, ang pagkilalang ito ay higit pa sa degree. Ito'y patunay na hindi kailanman sukatan ang isang papel o diploma para makapag-ambag sa lipunan. Kahit pa ganoon, nanatili siyang tahimik at hindi mahilig magpakitang gilas. Sa kabila ng awards at honors, makikita pa rin si Arix na simpleng nakatayo sa likod ng stage. Pinapanood ang kanyang team na pinapalakpakan ng audience. Kapag tinanong siya ng media tungkol sa kanyang success story, palagi niyang sinasabing, hindi ako mag-isa dito. Kung ano man ang narating ko, dahil yon sa tulong ng lahat ng taong naniwala sa akin. At sa gitna ng lahat ng tagumpay, lagi pa rin niyang sinisigurado na ang MMS ay isang kumpanya na may puso. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong umasenso, hindi lamang sa larangan ng teknolohiya, kundi pati na rin sa buhay. Isang gabi habang nilalampaso ni Arix ang desk ng kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Isang notification mula sa Facebook. Isang imbitasyon sa high school reunion. Hindi niya agad ito binuksan. Sa halip, pinagmasdan muna niya ang lumang laptop na nakapatong sa tabi ng bagong desktop computer. Isang paalala ng simpleng panimula niya noon. Nang sa wakas ay tiningnan niya ang notification, lumitaw ang poster ng reunion. Isang elegante at makulay na imbitasyon para sa 10-year anniversary ng kanilang batch. Gaganapin ito sa isang mamahaling hotel sa lungsod. Kumpleto pa sa buffet dinner at live band. Sa mamahaling hotel talaga? Bulong niya sa sarili. Agad pumasok ang pag-aalinlangan sa isip niya. Ano naman ang gagawin niya roon? Sino ang magpapansin sa kanya? Kahit pa marami na siyang narating, hindi nawala ang takot niyang maibalik ang mga alaala ng panunukso at pangmamaliit ng mga dating kaklase. Hindi ko na siguro kailangang pumunta, sabi niya nang bigla siyang kausapin ni Renzo ng gabing iyon. Wala naman akong mapapala doon. Pagtatawanan lang ako ulit. Paano mo alam na pagtatawanan ka pa rin?
Hindi ka na yung Arix na niloloko nila noon. Sagot ni Renzo, hawak ang baso ng kape habang nakaupo sa luma nilang couch. Arix, harapin mo na. Kung wala kang sasabihin tungkol sa narating mo, hayaan mo silang makita yun mismo. Napailing si Arix. Kahit na, hindi ako sigurado, Renzo. Wala kang mawawala. Diin ni Renzo. Huwag mo hayaan ang nakaraan na diktahan ang gagawin mo ngayon. Kung wala kang gagawin, mas lalo kang mabubuhay sa takot. Harapin mo na. Tiwala lang. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagdesisyon siyang pumunta. Sa araw ng reunion, hindi siya nagbihis ng engrandeng kasuotan. Isinuot niya ang paborito niyang simpleng polo at pares ng maong na dati pang binili noong unang beses siyang nakatanggap ng regular na kita. Ayaw niyang mag-overspend sa isang event na hindi niya alam kung anong magiging kalalabasan. Pagdating niya sa hotel, naglakad siya papunta sa lobby at huminto sa harap ng registration desk. Ang mga usher na nakabantay ay formal na naka-coat at tie at halatang sanay sa paghawak ng mga VIP events. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng isa sa mga staff bago tanungin, "May kailangan po ba kayo, sir?" Dito po ba yung high school reunion ng Batch XX? Tanong niya. Nagpalitan ng tingin ng dalawang usher. Opo. Andito po, pero tumingin sila sa listahan ng mga pangalan. Ano pong pangalan nila? Arix Montañez. Sagot niya, ngunit walang lumitaw sa kanilang listahan. Muling nagkatinginan ng mga usher bago tumango ang isa sa kanila. Sige po. Sa parking area na lang po kayo dumaan. Sabi ng isang usher. Itinuro ang direksyon papunta sa likod. Hindi na nagreklamo si Arix. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon at hindi niya iniisip na magdahilan pa. Sige po, salamat. Sagot niya at nagsimulang maglakad papunta sa parking area. Sa isip niya, kung hindi man siya makapasok, okay lang. Ang mahalaga, sinubukan niyang pumunta. Habang naglalakad sa madilim na hallway patungo sa parking area, napansin niya ang pamilyar na tunog ng mga gulong at ang mababang hum ng mga luxury car engines. Tumigil siya saglit. Naalala ang panahon kung kailan isa siyang parking boy na tagalinis ng tambutso ng mga mamahaling kotse. Ang amoy ng gasolina at kuryente ay parang mga multong bumalik upang ipaalala sa kanya kung saan siya nagmula. Ngunit bago pa man siya makalabas ng parking area, narinig niya ang malakas na busina ng isang paparating na sasakyan. Isang itim na luxury car, kasing kintab ng itim na salamin, ang dahan-dahang pumarada malapit sa kanya. Sa likod ng tinted na bintana, biglang bumukas ang pintuan at bumaba ang isang babae na naka-heels at may mamahaling handbag. Arix? Tanong ng babae, tila hindi makapaniwala. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Nang mapagtanto niya kung sino ito, hindi niya napigilang makaramdam ng panibagong kabog sa dibdib. Si Daphne, ang dating queen bee ng kanilang batch. Nang makita si Arix ng kanyang mga dating kaklase, hindi agad sila makapaniwala. Sa una, hindi siya agad nakilala ng karamihan. Isa siyang simpleng lalaki na nakapolo at maong, na parabang dumaan lang sa hotel para maghatid ng package o magpark ng sasakyan. Ngunit nang marinig nila ang kanyang pangalan, nagkatinginan ang mga magkakabatch. Arix? Ikaw ba yan? Tanong ni Jonas, isa sa mga dating pilyong kaklase na laging nang aasar sa kanya noon. Halatang nagpipigil ng tawa. Ngumiti si Arix ng tipid. Oo, kamusta na kayo? Si Daphne, na ngayon ay isang marketing executive, ay tila hindi makapaniwala. Napansin niyang maraming tumingin sa kanya at hindi nagtagal, narinig niya ang unang halakhak. Seriously? Parking boy pa rin daw siya? Sabi ng isa, bahagyang nakangisi. Sa umpisa, tila patagong tawanan lang ito, ngunit unti-unti nang nadinig ng iba. Ang mga halakhak ay tila rumolyo sa buong bulwagan. Hindi maintindihan ni Arix kung bakit ganoon ang reaksyon nila. Hindi naman siya nagpunta roon para magpakitang gilas. Gusto lang niyang makita kung ano na ang nangyari sa kanyang dating mga kaklase.
pero tila hindi na yon mahalaga sa iba. Wow! Sabi ni Daphne na may halong panunukso. Hindi talaga lahat meant for success, ano? Pero at least may trabaho ka pa rin. Hindi ba, Arix? Pinilit niyang ngumiti kahit naramdam niya ang tila pagtutusok ng bawat salita ni Daphne. Oo nga, sabi niya. Hindi na nag-abala pang makipagtalo. Nagpatuloy ang mga biro. Isa sa kanila may hawak na cellphone. Ang tahimik na kinukuhanan siya ng video habang nakatayo siya sa gilid. Napansin ni Arix, ngunit hindi na niya ito binigyan ng pansin. Nag-post pa ang ilan sa tabi niya, para bang siya ang masayahing mascot ng event. Hindi man siya lumalaban, ramdam niyang pinagdiskitahan siyang gawing katatawanan. Pwede ba tayong magpicture, Arix? Tanong ng isang dating kaklase habang may hawak na baso ng alak. Para maalala natin yung good old days. Kasi mukhang ikaw lang ang hindi pa nakakaalis sa good old days eh. Tumawa ang ilan. Sa halip na magsalita, tumango na lang si Arix. Sure, sagot niya, hinayaan silang mag-pose. Sa isip niya, kung ito ang makakapagpasaya sa kanila, sige na lang. Hindi siya pumunta roon para makipag-away. Tumayo siya sa gitna ng mga nag-aasaran habang may kumukuha ng larawan at video. Ito, Arix, sabi ni Daphne nang makita siyang walang iniinom. Magdala ka na lang ng tubig para sa mga VIP. Kailangan nila ng mag-aabot ng inumin. Mukhang ikaw na ang available. Napatigil siya saglit. Hindi niya alam kung seryoso ang sinabi ni Daphne o kung gusto lang niyang ipakita sa lahat na kaya niyang mag-utos kay Arix. Ngunit sa halip na magreklamo, tumango na lang ulit siya. Tahimik na naglakad si Arix patungo sa water station at kinuha ang isang pitzel ng tubig. Inabutan niya ang mesa ng mga VIP guests nang hindi man lang binabanggit ang pangalang Montañez Mobility Solutions o ang connection niya sa venue. Thank you, sabi ng isang babae sa VIP table na waring hindi alam kung sino talaga siya. Could you get another glass for us? Sure, sagot niya. Walang bakas ng pagkamataas sa kanyang tinig. Dumiretso siya upang kumuha ng dagdag na baso. Hindi alintana ang mga nakatingin sa kanya at ang mga nagbubulungan sa likod. Ang hindi nila alam, ang event venue mismo, ang mamahaling hotel na iyon, ay isa sa mga client ng Montañez Mobility Solutions. Ang parking system ng lugar na gumagana ng walang glitch ay isang proyekto na sinimulan niya ilang buwan lang ang nakalipas. Sa bawat kotse na pumapasok sa underground parking, ang kanyang system ang nagmamanage. Ngunit hindi ito binanggit ni Arix. Hindi niya sinabi kanino man na ang kinakatawan ng kanyang pangalan ay nakatulong sa pag-modernize ng venue. Sa kabila ng panlalait, nanatiling tahimik si Arix. Sa bawat galaw, alam niyang hindi niya kailangang ipilit ang sarili niya sa kanila. Ang mga panlalait at panunuya ay pawang ingay na hindi niya kailangang pakinggan. Ang tagumpay niya ay hindi nasusukat sa palakpak ng mga kaklase niya, kundi sa bawat taong natulungan ng kanyang mga sistema at proyekto. Kaya't habang binibigyan niya ng tubig ang mesa ng mga VIP, sa loob-loob niya, natatawa na lang siya. Sa tingin nila, bulong niya sa sarili, dito pa rin ako nagsimula. Hindi nila alam na kanina pa ako nakarating. Habang abala si Arix sa pag-aabot ng tubig, hindi niya agad napansin ang biglang pagbabago ng atmosfera sa loob ng event hall. Tumigil ang ingay ng tawanan at ang tila walang tigil na bulungan. Sa likod ng mga mesa, nagkatinginan ang ilang mga kaklase niya habang ang iba'y bahagyang napaatras sa kanilang mga upuan. Nang lumingon si Arix, naabutan niyang dumadating ang isang grupo ng mga VIP, mga banyagang negosyante, tech executives, at maging mga diplomat. Ang kanilang presensya ay parang bagyong pumasok sa bulwagan. Ang mga waiter ay nagmamadaling magbigay ng upuan sa kanila, habang ang event organizers ay nag-aayos ng mikropono at stage. Ang dating relaxed na atmosphere ng reunion ay biglang napuno ng tensyon at respeto.
Maraming bumubulong sa kung sino-sino ang mga VIP na ito at kung ano ang ginagawa nila sa reunion ng batch na ito. Anong nangyayari? Tanong ni Jonas sa kanyang katabi. Di ko alam, sagot naman ng isa. Pero parang bigatin ang mga dumating. Isa sa mga VIP, isang banyagang CEO na kilala sa industriya ng robotics, ang unang lumapit kay Arix. Napatingin ang lahat nang makita nilang ngumiti ang CEO at magbigay ng bahagyang bow. Mr. Montañez, it's good to see you again, sabi nito sa magalang na boses. Halos mabitawan ni Jonas ang hawak niyang baso ng alak. Mr. Montañez? Bulong niya sa sarili. Si Arix? CEO? Sumunod ang isang executive mula sa isang kilalang automotive firm sa Germany. Mr. Montañez, the AI integration you introduced is truly revolutionary. Thank you for inviting us to this event. Nagulat si Arix sa sinabi nito. Iniisip niya kung sino sa event organizers ang nagpadala ng imbitasyon sa mga VIP, ngunit hindi na niya iyon itinuloy sa pagtanong. Sa halip, ngumiti siya at tumango. I'm glad you think so, sagot niya ng may kalmadong tono. I'm honored to have you here. Maya-maya, dumating pa ang ilang diplomat mula sa Southeast Asia. Ang iba sa kanila ay nagpakilala sa kanya at nakipagkamay. Sa bawat oras na may lumalapit kay Arix at tinatawag siyang Mr. Montañez, unti-unting napupuno ng pagtataka ang mga kaklase niya. Ang mga dating mapang-asar ng ngiti ni Jonas at ng ilan pa'y napalitan ng hindi maipaliwanag na hiya at gulat. Parang hindi nila kayang tanggapin ang nakikita. Seriously? Bulong ni Daphne sa kanyang sarili habang nakatayo sa gilid. Siya ang tinatawag nilang Mr. Montañez? Bumukas ang mikropono at nagsalita ang head organizer ng event. Ladies and gentlemen, we have a very special guest with us tonight. As many of you know, this venue has recently partnered with Montañez Mobility Solutions, a leading provider of advanced mobility and parking solutions across Asia. Tonight, we are honored to welcome the founder and CEO of MMS. Please join me in welcoming our keynote speaker, Mr. Arix Montañez. Isang katahimikan ang dumapo sa buong hall. Ang mga dati niyang kaklase ay tila napako sa kanilang mga upuan. Si Daphne, na kanina'y nagmamagaling pa, ay kitang-kita ang pamumutla sa kanyang muka. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig nilang anunsyo. Sa halip na tahimik na parking boy na kinukutya, si Arix pala ang CEO ng kumpanyang nagdala ng makabagong teknolohiya sa venue ng kanilang reunion. Walang nagsalita. Kahit ang mga mahilig mag-comment at magbiro noon ay ngayon ay nagpipigil ng hininga. Parang nawalan ng hangin ang buong lugar. Ang ilan sa mga klase ni Arix ay nakatingin lamang, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang iba'y pilit pinoproses ang narinig. Ang mismong tao na kanilang pinagtawanan ay ngayoy tinatawag na keynote speaker. Tumayo si Arix, bahagyang nginitian ng mga VIP at dahan-dahang pumunta sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat, bungad niya sa mikropono. Hindi nagbago ang tono ng boses niya. Simple, kalmado, walang ere. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ako ang magsasalita sa harap ninyo. Noon pa man, ako'y tahimik lang, mas pinipiling nasa likod kaysa nasa gitna. Habang nagsasalita si Arix, si Daphne ay tahimik na naglakad palabas. Hindi na niya kinaya pang marinig ang sunod ng mga salita ng dating kaklase na kanyang hinamak. Ang ibang kaklase, bagamat halatang nagulat at medyo nahiya, ay nanatili sa kanilang mga upuan. Ang ilan pa nga'y palihim na kumukuha ng litrato, siguro'y para i-post sa social media, nakabatch nila ang isang CEO na ngayon ay pinapalakpakan ng mga VIP guests. Habang patuloy si Arix sa kanyang pagsasalita, hindi niya binanggit ang mga nangyari noong high school. Hindi niya sinabing, dati ninyo akong minamaliit, o ngayon, tignan niyo ako. Ang kanyang talumpati ay umiikot sa pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya
sa mga leksyong natutunan niya sa buhay, at sa inspirasyong natagpuan niya sa mga simpleng bagay. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, sabi niya sa dulo ng kanyang talumpati. Ang mahalaga ay kung paano ka nagporsige, kung paano ka bumangon sa bawat hamon, at kung paano mo ginamit ang natutunan mo para makatulong sa iba. Kaya sa mga naririto, maraming salamat. Ang dating parking boy na si Arix Montañez, ngayon ay narito para magpasalamat sa lahat ng naging bahagi ng kanyang kwento. Sa huling mga salita niya, nagkaroon ng isang tahimik na tagpo. Ang dati niyang mga kaklase, ngayon ay tahimik, tila iniisip ang kanilang mga nagawa noon at ang kung ano ang naging epekto nito. Ngayon, naroon si Arix, hindi na bilang tampulan ng biro, kundi bilang isang tao na nagtagumpay sa kabila ng lahat. Nang bumaba si Arix mula sa entablado, ramdam niya ang bigat ng mga tingin ng kanyang mga kaklase, ngunit hindi niya ito ininda. Sa halip, dumiretso siya sa isang mesa kung saan naroon ang ilang dating guro na hindi niya inasahan na dadalo sa event. Halos maluha si Ma'am Perez, ang dati niyang homeroom advisor, habang kinakamayan siya. Arix, nakaka-proud ka, wika nito. Sino mag-aakala na ang tahimik at simpleng bata noon ay magiging ganito kalayo ang mararating? Salamat po, ma'am, sagot ni Arix, tumango ng magalang. Malaki po ang utang na loob ko sa mga leksyon na itinuro ninyo sa amin. Dumaan ang gabing iyon na hindi siya nagparinig ni minsan sa mga nanlait sa kanya noong high school. Bagkus, nagpasalamat siya sa mga guro, sa mga naging kaklase, at maging sa mga karanasan na nagpatibay ng kanyang loob. Bawat salita niya ay mula sa puso. Hindi niya inisip na ipamukha ang kanyang tagumpay. Bagkus, inalala niya ang bawat hakbang na nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Paglabas niya mula sa venue, tinanong siya ng isa sa mga guests, bakit hindi mo sila kinuwestiyon sa ginawa nila noon? Ngumiti lang si Arix. Hindi naman mahalaga kung ano ang nangyari noon. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon at kung paano mo gagamitin ang iyong tagumpay para makatulong sa iba. Sa sumunod na linggo, bumalik si Arix sa lumang eskwelahan kung saan siya nagtapos ng high school. Nagdala siya ng proposal sa principal, na ngayon ay may bago ng mukha, isang batang administrador na bukas sa pagbabago. Gusto ko pong magbigay ng libreng training sa mga kabataang gustong matuto ng teknolohiya, sabi ni Arix sa harap ng principal. Coding, robotics, automation, lahat po ng mga natutunan ko, gusto kong maibahagi sa kanila. Hindi nagdalawang isip ang principal. Arix, malaking tulong ito sa mga estudyante natin. Siguradong maraming interesadong sumali dyan. Naglaan si Arix ng pondo mula sa MMS upang masimulan ang programa. Nagpadala siya ng mga laptop at kits na magagamit ng mga estudyante sa training. Sa unang batch ng trainees, nakakita siya ng maraming kabataan na tulad niya noon. Mga tahimik, mahiyain, pero punong-puno ng potensyal. Ang bawat session ay pinangunahan ng kanyang team, na dati ring mga out-of-school youth na tinuruan niyang mag-code at magdisenyo ng systems. Sa bawat oras na makikita niyang natututo ang mga kabataan, lalo siyang napapalapit sa kanyang layunin, ang gawing accessible ang teknolohiya sa lahat. Ilang buwan pagkatapos ng reunion, inimbitahan ni Arix ang mga dati niyang guro para bumisita sa headquarters ng MMS. Karamihan sa kanila ay hindi na nagtuturo, ngunit nang marinig nila ang imbitasyon, pumunta pa rin sila. Ang ilan sa kanila, tulad ni Ma'am Perez, ay halos maiyak sa tuwa habang tinitingnan ang modernong pasilidad. Arix, hindi ko akalain na makikita kita dito, sabi ng isa niyang dating science teacher. Naalala ko pa nung nagdodrawing ka ng mga gears sa likod ng notebook mo. Malaki pong naitulong ng mga science lessons ninyo, ma'am, sagot ni Arix. Doon po ako nagsimulang ma-inspire sa mga makina at teknolohiya. Pinakita niya sa kanila ang mga inobasyong binuo ng MMS, ang automated parking systems, ang AI-driven mobility solutions,
at ang mga bagong proyekto na patuloy nilang dinidevelop. Naging bahagi ng educational tour ang pagpapaliwanag ng bawat proseso. Nalayuning hikayati ng mga guro na ipagpatuloy ang pagtuturo ng STEM sa kanilang mga estudyante. Sa dulo ng araw, lahat ng dumalo ay may ngiti sa labi, puno ng pag-asa para sa susunod na henerasyon ng mga innovator. Hindi rin nakalimutan ni Arix si Mang Lupito. Sa katunayan, si Mang Lupito ang una niyang naisip nang magsimula siyang mag-recruit ng bagong mga mentor para sa MMS. Sinadya niyang puntahan ang dating paradahan kung saan nagsimula ang lahat. Nakita niya si Mang Lupito na abala pa rin sa pag-aayos ng isang lumang kotse sa ilalim ng puno. "Mang Lupito," tawag ni Arix habang naglalakad palapit. "May tanong po sana ako." "Aba, Arix," sagot ng matanda. Ngumiti habang pinupunasan ang kamay. "Anong kailangan mo?" "Gusto ko po sanang maging mentor kayo sa MMS," sabi ni Arix ng diretso. "Marami pong kabataan na nangangailangan ng gabay at kayo po ang isa sa pinakamalaking inspirasyon ko. Sana po, matulungan ninyo akong turuan sila." Hindi makapagsalita si Mang Lupito noong una. Tumingin siya kay Arix, tila iniisip kung paano nagbago ang batang dati niyang tinuturuan. "Sige," sagot niya kalaunan. "Pero isa lang ang kondisyon ko." "Ano po yun?" tanong ni Arix. "Dapat hindi ka titigil sa pagtulong," sabi ni Mang Lupito habang ngumiti. "Kapag napagod ka, balik ka dito sa paradahan at alalahanin mo kung saan ka nagsimula." Nang binalikan ni Arix ang lumang paradahan, naramdaman niya ang dami ng alaala na bumalot sa kanya. Ang mga gabi ng pag-sketch ng prototype, ang amoy ng langis, ang ingay ng mga lumang makina. Lahat ng ito'y parte ng kanyang kwento. Sa mga sumunod na buwan, nabili niya ang paradahan mula sa dating may-ari at ipinarenovate ito. Hindi niya ito ginawa para gawing negosyo, kundi bilang isang memorial spot. Inilagay niya ang lumang notebook na punong-puno ng sketch sa isang glass case. Sa tabi nito, mayroong plakang nagsasabing, "Dito nagsimula ang Montañez Mobility Solutions." Isang simpleng pangarap na naging inspirasyon para sa marami. Ang paradahan ay naging simbolo ng kanyang pinagmulan. Isang lugar na maaaring puntahan ng mga gustong ma-inspire, ng mga gustong malaman na kahit sa pinakamaliit na espasyo, maaaring mag-umpisa ang malalaking pangarap. Pagkatapos ng high school reunion, bumalik si Daphne sa bahay na puno ng iniisip. Hindi na siya makatingin sa salamin na may dating kumpiyansa. Ang paulit-ulit niyang tanong sa sarili, "Ano bang nangyari sa akin? Paano ako naging ganito?" Naalala niya kung paano niya hinamak si Arix noong araw ng reunion at kung paano siya halos matunaw sa kahihiyan nang malaman niyang siya pala ang founder ng Montañez Mobility Solutions. Sa loob ng ilang araw, hindi siya mapakali. Walang laman ang mga post niya sa social media. Wala siyang lakas ng loob magpakita ng kahit anong update. Ngunit habang tumatagal, na-realize niyang hindi dapat magtapos ang kwento niya sa isang maling hakbang. Hindi sapat na tumahimik na lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan para ayusin ang sarili at makapagbigay ng ambag sa iba. Dito siya nagsimulang magsulat ng blog. Una, nagsimula ito bilang personal na journal. Paano ko hinarap ang kabiguan? Isa lang sana itong para sa kanya, ngunit sa hindi inaasahan, marami ang nakabasa. Grabe to, ang tapang niyang aminin yung mga pagkakamali niya. Komento ng isa sa kanyang mga followers. Napaka-inspiring, sana lahat ng tao marunong magpakumbaba. Sa bawat blog post ni Daphne, nararamdaman niyang unti-unti siyang bumabalik sa pagiging tunay na tao. Isang taong hindi perpekto, ngunit handang magbago. Habang si Daphne ay nasa landas ng pagbabago, nagulat naman si Arix ng isang araw. Lumapit sa kanya ang ilan sa mga dating kaklase nilang nanukso sa kanya noon. Dumating sila sa opisina ng MMS. Nangingilag pero halatang may pinagsisisihan. Si Jonas ang naunang nagsalita. "Arix, pwede ba kaming mag-usap?" Tumangulang si Arix. "Oo naman, anong meron?"
Alam mo, noon, aminado kami. Hindi naging maganda ang trato namin sa'yo, simula ni Jonas. Hindi ko alam kung matatanggap mo, pero gusto naming humingi ng tawad. Hindi ka lang namin minaliit, pati na rin yung mga pangarap mo. Napatingin si Arik sa kanila. Bakas ang sinseridad sa mga muka. Sa loob-loob niya, hindi niya ito inaasahan, pero parang gumaan ang pakiramdam niya. Luma na yun, sagot niya. Ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Ano pa ang gusto niyong sabihin? Pwede ba kaming magpaturo? Tanong ni Jonas. Gusto rin naming matutunan kung paano ka umabot dito. Alam naming hindi mo kailangan, pero baka pwede kaming gabayan. Tumango si Arix. Hindi ako madamot sa kaalaman. Kung seryoso kayo, magsimula tayo sa simpleng proyekto. Kasabay ng mga pagbabagong ito, tuloy naman ang tagumpay ni Renzo. Mula sa simpleng pag-aasikaso ng branding at graphics, noong una pa lang silang nagsisimula. Siya na ngayon ang opisyal na design director ng MMS. Naglunsad siya ng mas modernong logo. Nagdisenyo ng user-friendly interface para sa SmartLot at nagsilbing mentor din sa bagong batch ng graphic artists at UX/UI designers na kinuha ni Arix. Sa kabila ng kanyang posisyon, nanatili pa rin siyang grounded. Renzo, bakit ba parang wala kang yabang kahit ang taas na ng posisyon mo? Tanong ng isa sa mga bagong interns. Wala naman akong kailangang ipagmayabang, sagot ni Renzo habang nakangiti. Ang trabaho namin ay gawing mas madali ang buhay ng iba, hindi gawing mahirap. Kaya tandaan mo yan, mas importante ang impact ng trabaho mo kaysa sa title mo. Dahil sa mga pagbabago at tagumpay na dala ng MMS, naglunsad si Arix ng isang foundation. Layunin nitong bigyan ng oportunidad ang mga kabataang walang kakayahang mag-aral ng engineering at robotics. Sinimula ng programang Pag-asa Scholars, kung saan nagbibigay sila ng full scholarship, mentoring at hands-on training sa mga batang may talento ngunit walang resources. Hindi natin dapat sayangin ang galing ng kabataan, sabi ni Arix sa isang interview. Maraming magagaling pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Ang foundation namin ay para siguraduhing walang talent ang masayang. Unti-unting lumawak ang programa. Ang mga dating scholars ngayon ay nagtuturo na rin sa susunod na batch. Ang isang simpleng pangarap ni Arix na makatulong, naging isang institusyon na nagbabago ng buhay ng maraming pamilya. Ang bawat scholar na gumraduate at nagkaroon ng trabaho ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kita, kundi sa dami ng natutulungan. Sa gitna ng kanyang patuloy na ambag sa lipunan, tumanggap si Arix ng tawag mula sa Malacanang. Isang formal na imbitasyon ang dumating. Ang Pangulo mismo ng bansa ang gustong magbigay sa kanya ng parangal bilang boses ng pag-asa. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Arix sa line, halos hindi makapaniwala. Maraming mas deserving sa akin. Sigurado kami, Mr. Montañez, sagot ng aide ng Pangulo. Ang kwento nyo ay hindi lang tungkol sa tagumpay sa negosyo. Ang kwento nyo ay kwento ng pag-asa, inspirasyon, at pagbabalik loob sa komunidad. Sa araw ng awarding, umakyat si Arix sa stage ng Malacanang. Tahimik ngunit buong dangal na tinanggap ang medalya. Habang pinapalakpakan siya ng mga naroroon, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa pagiging parking boy hanggang sa CEO, mula sa panlalait hanggang sa pagtanggap ng pinakamataas na respeto. Sa kanyang maikling talumpati, sinabi niya, ang bawat pagkakamali, bawat rejection, bawat pagkapahiya, lahat ng yon ay naging hakbang patungo sa kung nasaan ako ngayon. Kaya sa mga kabataan na naririto at nanonood, tandaan nyo, huwag kayong susuko. Gamitin ninyo ang bawat hamon bilang pundasyon ng inyong tagumpay. Sa gabing iyon, umuwi si Arix na may ngiti sa kanyang muka. Hindi dahil sa parangal na natanggap niya, kundi dahil sa kaalaman na bawat hakbang na kanyang ginawa ay nagdala ng pag-asa at liwanag sa iba. Sa huli, iyon ang tunay na kahulugan ng tagumpay para sa kanya.
Nasa isang parke si Arix isang hapon. Nakaupo sa isang lumang bench sa ilalim ng punong akasya. Ang kalangitan ay maaliwalas at ang mga batang naglalaro sa may playground ay napuno ng masisiglang tawanan. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Mia, ang babaeng tumulong sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang karera. Ngayon, hindi lang sila magkasama sa buhay, kundi may katuwang na rin silang anak, si Elian, isang 5 taong gulang na puno ng tanong sa mundo. "Papa?" tanong ni Elian habang hinahabol ang alagang bola. "Kailan mo gagawin yung malaking robot na sinasabi mo dati?" Napatawa si Arix. "Malaking robot? Sabi ko lang noon, baka pwede tayong gumawa ng maliit na robot na magpapadali ng buhay. Pero baka hindi pa ngayon." Nakita ni Mia ang pagkagiliw ng kanyang asawa sa bawat tanong ni Elian. "Huwag mong patataasin masyado ang expectations niya." Biro ni Mia. "Baka magulat ka. Bukas tanungin ka niya kung kailan lilipad ang kotse natin." Natawa si Arix at tumingin kay Mia. "Galing sa'yo yon. Kung hindi mo ako tinulungan nun, hindi siguro aabot dito. Salamat, Mia." Ngumiti si Mia, ang simpleng ngiti na lagi niyang pinapakita noong unang beses siyang lumapit kay Arix para mag-interview. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Sapat na ang tahimik na kumpiyansa na bumalot sa kanila habang nanonood ng mga batang naglalaro. Sa kanilang paligid, unti-unting dumaan ang mga alaala ng nakaraan. Mula sa pagiging tahimik na estudyanteng minamaliit hanggang sa panahon ng panghuhusga at pagkabigo. At sa wakas, sa mga tagumpay na hindi niya inakalang mararating niya. Hindi naging madali ang daang tinahak niya. Maraming pagdududa, takot, at pagdurusa. Ngunit sa bawat hakbang, ginamit niya ang kanyang pinagmulan bilang gabay at inspirasyon. Habang pinagmamasdan ni Arix si Elian, naisip niya kung paano niya ipapasa ang mga aral ng nakaraan sa kanyang anak. Ayaw niyang makulong si Elian sa ideya na ang tagumpay ay nasusukat lang sa taas ng naabot o sa dami ng nakuha. Gusto niyang iparamdam sa bata na ang tunay na tagumpay ay nasa kung paano mo ginagamit ang natutunan mo upang magbigay ng positibong pagbabago sa mundo. "Wala sa taas ng naabot ang sukatan ng tagumpay," sabi niya kay Mia. "Nasa lalim ng pinanggalingan." Sa kanilang tahimik na sandali, may lumapit na grupo ng mga naglalakad mula sa direksyon ng kalsada. Isa sa kanila ay huminto at napatingin kay Arix. Hindi nagtagal, lumapit ang ilan at nagpakilala bilang mga dating kaklase niya mula sa high school. Matanda na rin ang itsura ng ilan, ngunit sa mukha nila ay naroon pa rin ang respeto at pagsisisi na bumalot sa kanila mula noong high school reunion. "Sir Arix," sabi ng isa, "pasensya ka na kung naiistorbo ka namin." Tumingin si Arix at ngumiti. Jonas, kamusta ka na?" tanong niya. Tinatandaan ang muka ng dating kaklase. "Maayos naman," sagot ni Jonas, halatang nahihiya. "Hindi namin malimutan yung speech mo noong reunion. Salamat sa pagbigay mo ng inspirasyon sa aming lahat." Isa-isa silang yumuko bilang paggalang kay Arix, hindi lang bilang CEO ng Montañas Mobility Solutions, kundi bilang isang taong ginamit ang bawat kahinaan bilang hakbang patungo sa lakas. Hindi na nila kailangang magpaliwanag pa. Alam ni Arix na ang bawat yuko nila ay tanda ng pagtanggap sa kanilang mga pagkakamali noong nakaraan. Ngumiti siya, tumango, at muling binalikan sa isip ang araw na una siyang pinagtawanan. Para bang nakita niya ulit ang batang si Arix na nakayuko habang iniinsulto sa harap ng klase. Ang Arix na iniwanan ng mga kaklase sa gitna ng mga proyekto. At ang Arix na tumahimik na lang sa bawat pangmamaliit. Ngayon, hindi niya na kailangang bumalik sa mga eksenang iyon. Nakatayo siya ngayon sa isang bagong yugto ng buhay. Isang buhay na hindi nakalimot sa kanyang pinanggalingan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Arix na simple. Hindi niya ginawang sukatan ng yaman o katanyagan. Ang tunay na halaga para sa kanya ay ang mga ngiting nakikita niya sa muka ng bawat batang natulungan ng kanyang foundation.
ang mga oportunidad na naibigay niya sa mga dating mahihirap na estudyante at ang mga pamilyang nabago ang buhay dahil sa kanyang inobasyon. Habang papalubog ang araw at unti-unting nauubos ang mga batang naglalaro, tumingin si Arix kay Elian at sinabi, "Anak, tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano kataas ang maabot mo. Ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang natutunan mo para makatulong sa iba. Dito nagsisimula ang tunay na tagumpay." Ngumiti si Elian, bagamat hindi pa lubusang naiintindihan ang sinasabi ng kanyang ama. Ngunit sa mga darating na panahon, alam ni Arix na dadalhin ni Elian ang mga aral na iyon at magiging bahagi ito ng kwento ng kanilang pamilya. Isang kwentong nagsimula sa simpleng bench, sa simpleng pangarap, at sa matibay na pananampalataya na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa taas, kundi sa lalim ng pinanggalingan.